Paborito nating sabihin ang kasabihan at naririnig din natin sa maraming mga tao. Honesty is the best policy. Naisip niyo na ba kung ano talagang ibig sabihin ng kasabihang ito? O sinasabi lang natin dahil ito ay popular? Ano nga ba ang tunay na karunungan at ano ang tunay na explanation? Bakit ang pagiging tapat ay isang mabuting prinsipyo ng bawat tao? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Walang maliw, pagpapalam, walang tigil. Dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Dakilang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, purihin ang inyong pangalan, sapagkat ikaw ay puspos ng pag-ibig at kaawaan. Hiling po namin ang inyong kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa aming pagsuway sa inyong mga utos at sa aming pagiging makasarili. Subalit sa kabila ng aming kapalaluan, ay mayaman ka sa kahabagan at patuloy mo kaming pinagpapala. Maraming salamat sa inyong pangako na sasamahan kami hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Sa panibagong araw na ito, nais naming maranasan ang inyong pakikisama sa lahat ng aming gagawin, sapagkat ikaw lamang ang aming tanging pag-asa, ang aming hantungan at kaligtasan. Ito ang aming dalangin at umaasang inyong diringgin, alang-alang sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Isang mapagpalang araw ang amin inaabot sa inyong lahat. Magandang umaga po. Narito muli ang inyong programang Simula, Usapang Senior. Nasumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Doc Rome Barrios, at nagsasabing good morning at kumusta na po kayong lahat. Sana po ay naging maganda ang inyong paggising, kapag-exercise na po ba kayo, o nakakain na po ba kayo ng malulusog na almusal, na pagkain pang almusal, at relax na po ba kayo? Alam ko kahit saan kayo ngayon ay ano man ang inyong ginagawa, saan, kahit saan kayo naroon, iniimbita po namin kayo na samahan kami sa programang Simula, ang Usapang Senior. Ito po ay para po sa inyong lahat, sa buong pamilya, sa buong komunidad, sa buong bansa, para po tayo ay magkaroon ng panibagong simula. Ayan na tawag na new start. Alam nyo, sinasabi natin lagi na tuwing umaga ay mayaman at walang hanggan ng biyaya natin. Pang bago po yan tuwing umaga. Kaya ngayong araw na ito, mapalad tayo, meron na tayong panibagong araw, panibagong aral, at panibagong biyaya. At welcome po sa inyong lahat. Nais ko muling i-welcome ang ating mga kapwa na kababayan dyan sa Ibayong Dagat, ang International Church of SDA Evanston, Chicago, Illinois.
at ang Naperville Remnant Film Church sa Illinois din. Kaya sana po ay patuloy nating ibahagi at nais kong sabihin sa inyo na ang ating programa ay bukas po para sa inyong pagtawag o pag-text. Ang ating po mga linya ay 0917-1742-777, 0918-9447-891. Welcome po. At higit sa lahat, ngayon sa araw na ito, nais ko palang i-congratulate at nais kong makibuni sa Morning View Seventh-day Adventist Church, ang kanilang 5th anniversary celebration. Ayan pa, may praise program sila at may celebration. At kumusta na po kayo? Sana ay lumawig pa at lumago pang inyong gawain at lahat ng inyong ministry sa inyong simbahan. At nais ko rin batiin, of course, ang ating butihin na guest speaker o yung Sabbath speaker natin ay si Pastor Efrain Parulan. Yan ang ating retired na presidente ng ating mission dito sa Central Luzon. So, Pastor, good morning, and of course to your wife Yoli and your family. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong ministry. Gayun din, nais kong batiin, at ito ay ayaw kong kalimutan batiin kasi madalas siyang sa akin mag-message. Si Liobi Cabañas. Liobi, how are you today? Kasama niya si Leti Sampang at saka si Rebecca Ebora. At salamat din sa pag-imbita niyo sa akin diyan sa inyong subdivision ng Santa Rosa Hills subdivision. Actually, dito rin yan somewhere in Cavite, ng Puting Kahoy. At sa pagbubukas, thank you for inviting me over para ma-bless at mabasbasa ng inyong bazaar, no? Yung mga bazaar diyan sa inyong village, okay? At good luck to you. At syempre pa, ang ating mga kaibigan at mga kasama sa Morning View Senior Citizens Association. At meron kaming tinatawag na Cherobics team na morning team yan na nag-exercise at saka nagdi-devotional at saka higit sa lahat sama-sama yan nag-breakfast. Araw-araw po yan sa sina Areli, Roger, si Edna, si Nenet, welcome po. Si Boy, gayon din si Auring, si Tess, si Ma'am Monina, kumusta po? Si Aurora Cabios, Nympha, Nida, okay? Si Nanay Sebring, kumusta po kayo? Si Leonor, Doris, Marilyn, at iba pa namin mga kaibigan na lagi naming kasama. So, sana po ay huwag natin kalilimutan tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m., AWR 89.1 FM. At pag-uusapan po natin ang tungkol sa, masasabi siguro natin na next to Golden Rule. No? Ito yung, sa Golden Rule kasi, huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Yan. Ayan ang golden rule. Pero ito naman honesty is the best policy. Ito pag-uusapan natin. Ang katapatan ay isang dakilang prinsipyo. Okay? Dakilang sa buhay. No? Ibig sabihin ay patakaran sa buhay. So, dyan lang po kayo. Pag-uusapan natin yan maya-maya. At ayun din, ang nais ko palang batiin din ang aming federation, no, doon sa Silang Federation of Senior Citizens Association. Kinabibilangan ng 64 barangays, no, sa Silang Cavite. At maraming salamat sa ating successful na year-end party. Maraming salamat din sa aming butihing mayor, no, si Mayor Ted Carranza. Okay. Salamat din po sa aming OSCA head, no, na si Ma'am Santi Carranza. So, dyan lang po kayo at mag-uusap-usap po tayo
Magbabalik po ang Simula, ang Usapang Senior. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior. At ito po ang ating unang bahagi natin ay yung senior wellness. Pag-uusapan natin yung pagiging malusog, ang ating physical na pangangatawan. Kaya dapat tayo ay laging meron tayong paalala sa lahat. No? At lagi ko lang alam ko na nabanggit na natin itong mga paalala na to. Pero maganda rin ito pag-isipan din natin ang mga paraan para tayo maging happy. Okay? Kaya po, sino po bang ayaw na maging masaya, maligaya, at kaaya-aya at healthy ang ating pamumuhay, lalo na tayo mga senior citizen. Hindi lang tayo mga senior, pati kahit sino. At dito may paalala uli na paano natin ma-attain na mabilis ang enumeration lang to para maging manatiling masaya. Okay? At meron akong nais ibahagi sa inyo. Ito po ay isang panulat, no, na title ay Easy Ways to be Happy. Actually, she gave us 10, no? Pero lang natin, daanan lang natin, piliin natin. Ito ay sulat ni Sheila O'Connor. Yan. At sabi niya, happiness isn't as hard to achieve as you might think. Kaya, ang happiness daw ay madali po itong magawa. Hindi natin kailangan problemahin. Ibig sabihin ay very light, very practical, at kayang-kaya natin gawin araw-araw po sa bawat panahon ng buhay natin. Ang una niyang sinabi, no, ay do good for others. Ayok agad ang kanyang number 1 na nilagay. So, di ba, napakagandang pakiramdam kapag tayo ay nakakagawa ng mga bagay para sa kapwa. No? At alam niyo ba, sa aking pag-broadcast dito sa Simula, ako'y natutuwa kapag may mga feedback ako natatanggap na yung sa maliit kong mga payo o yung mga paalala ay nagiging isa palang mahalagang sa mga tao, lalo na yung mga tao na nakakaranas ng ganung struggle o na problema, na napakasarap ng pakiramdam kapag narinig mo, no, na kahit yung simpleng nagawa mo sa tao, napakalaking bagay para sa kanila. Kaya sabi niya, service for others doesn't have to be big and expensive. It can be as simple as holding the door for someone to enter a store ahead of you. Yung bang magbukas mo ng pinto sa supermarket o sa department store, o yung pag-alalay mo sa mga tao, sa mga babae, sa mga nakakatanda, ay napakaganda po yan. Kaya ayun po ay isang talagang source na hindi mababayaran, isang source ng happiness na hindi mababayaran. Doing good for others. So, alam ko, naniniwala kayo sa payong ito, do good for others. Kasi alam ko naranasan nyo na. Diba? Napaganda ng feeling. And sabi pa do something for another person. It only takes seconds a day. Sandali lang yun, yung pagtulong na ginawa mo. But
it yields, no? Pero yung epekto o yung resulta nito, hours of good feelings for both of you and the recipient. O, diba, sa tinulungan mo at saka sa ikaw, napakagandang pakiramdam. So, do good for others. Talaga pala, no? Pero, doing good, of course, lahat ng kabutihan nagagaling lang sa Panginoon. Kaya, kapag ikaw ay hindi hindi rin hindi mo mai-share yung goodness na yun pag wala ka, no? Pag hindi mo tinanggap yun. Kaya, do good for others. And number two na, no? That's number one. Stay out of other people's problems. Puro yata pang social aspect. Pero tama rin naman, no? Na umiwas ka raw sa problema ng ibang tao. Minsan kasi may time na talagang kayo, no? Na nadadala ka sa mga suliranin ng iyong kaibigan, kapitbahay, lalo na kapag mahal sa buhay. Pero kapag may pagkakataon, iwasan, no? Kung talagang sa tingin mo ay talagang nakakaapekto na sa iyo at saka alam mo naman na pwede namang ibig sabihin ma-resolve nung iyong kapwa ay pwede mo na maiwasan. Sabi niya, it's hard, mahirap, ano? Kasi kung minsan gusto natin talaga ma-please sa ibang tao, no? So, sabi niya rito, in the past, I found myself embroiled in the dramas of family and friends and felt it was incumbent upon me to solve their dilemmas. Para bang gusto ko ma-solve, matulungan sila. Pero sabi raw, but my attempts at intervention robbed my family and friends. Kung minsan naapektuhan na yung pamilya o yung mga kaibigan of a valuable learning experience. That of experiencing the consequences of their choices and robbed of me of my joy and contentment. Minsan talagang alam mo naman na sila rin ang may kagagawan, may kasalanan, kaya minsan ikaw naman din nararap ka, nanakawan ka naman ng iyong sarili mong kaligayahan o kapayapaan, di ba? Naapektuhan ka at contentment, yung pagiging kontento. So, ina-advise that staying on your side of line, basta maintain ka lang sa iyong linya na kinatatayuan o nilalakaran, allows you to be happy while being empathetic to someone else's situation. So, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na maging wala ka nang malasakit sa kapwa. Ibig sabihin nun, as much possible kasi may buhay ka rin na dapat mo rin i-maintain, no? At dahil kapayapaan ng buhay mo, kaya kung maaari, as much possible, bawasan mo na yung minsan masyado kang papaapekto sa mga problema, no, ng mga tao sa iyong paligid. Isipin mo rin ang iyong sarili. Kaya, so as much possible, para raw maging happy, okay, stay out of other people's problem. But hindi ibig sabihin na hindi mo na tutulungan ang kapwa. Okay. Ang number 3, no, ay sabi rito, say you're sorry. Oh, sorry. Sabi rito, guilt and shame are major causes of our unhappiness. Pag guilty ka at saka yung kahihiyan, ayan ang nagiging nag-result ng pagiging hindi masaya. Both are good in small doses. Okay? Pwede rin yan sa small doses lang, konti lang, because they keep us aware of our mistake. Dahil nare-realize natin na may mga pagkakamali pa rin tayo. But we can markedly improve our happiness with the words, I'm sorry. Diba napaganda yung
masabi mo at marinig mo sa tao na I'm sorry kung alam mo nagkamali, nakasakit, o na hindi sinasadya at inaamin at tinatanggap ang kanyang pagkakamali. Napakagaang sa kalooban. No? Nakakapagpasaya rin yun. Ayan ang sinasabi dito. So, acknowledging when we're hurt another person and apologizing pagka the misdeed roll that killed off our shoulders and contributes dramatically to our sense of well-being and happiness. Ito tayo magsabi ng sorry. At kapag may sorry, of course, matuto rin tayong magpatawa din. Ayun naman yung balance, kabalance doon. Okay. And also, may sa Proverbs, sa aklat ni King Solomon, Proverbs 17:22, Solomon said, to be siyang wisest man, sabi rito, counseled that a cheerful heart is good medicine. Diba last episodes natin, sinabi ko may ang pagtawa, no, ang kasiyahan, kaligayahan ay magandang gamot. At sabi ko nga yun, pag nag-exercise, para kang pagka pala lumalakha, ay para nag-exercise ka na rin. Kaya napakahalaga yan. No? That's very biblical. Sabi, learn that life is what you make it, so remember to laugh. Ayan. Pag nagkamali ka, tawanan mo rin ang problema. Nagkamali ako kasi, okay, ikaw naman mo. Basta, relax lang, light lang. At, and it helps sometimes to laugh at yourself. Yan. Ayun nga sinasabi ko na yung ang tao raw na merong good mental health ay natatawa rin siya sa sarili niya. Hindi yun kahinaan. Kapag ka pinagtatawanan mo yung sarili mo na kasi na-realize mo yung pagkakamali at pagkukulang. Sabi yan. This is another way to relieve shame. Ayan din yung para naman ma-relieve ka. Natatandaan nyo yung serotonin, dopamine, o di ba pagka tumatawa tayo at masaya tayo, ayan yung mga nare-release natin good feeling ay mga hormones. No? Kaya tanda natin, ayan ang mga ilang tutuloy po natin yung usapan tungkol dito sa ways to be happy. Will not do good for others, stay out of other people's problems, say you're sorry, and then laugh. Malakha. So, diyan lang po kayo. Papatuloy po tayo sa ating pag-uusap at magbabalik ang simula usapang senior. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Masayang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay at nagbabalik ang programang Simula ang Usapang Senior. Ako po si Doc Rome at aking tinatalakay ngayon ang mga bagay na magpapasaya sa ating buhay para tayo ay maging malusog at maligaya at masaya at maging kapakinabangan ang ating buhay. Nasabi na natin ang apat, ngayon meron pang kasunod. Paano ba maging maligaya? May mga madaling paraan pala. Ano ito? At ang sumunod na paraan ay change what you say to yourself. Aba, diba? Yan ang ating mga unang episode. Yung self-talk natin. Kasi yan yung mga binabato, pinapaisip, binibigay sa atin ng ating mga ng society natin. Ito sinasabi, matanda ka na, o wala ka nang ikakayanin, mahina ka na, hindi ka na kailangan na kumilos, at
papalipas ka na. Nako, ayan po yung mga self-talk na mga negative, no, na kakapanghina. Hindi lang kakapanghina, talagang nagiging pader para tayo ay magsumikap at para umunlad. Ano. Ayun po, change what you say to yourself. Ibig sabihin, tulungan mo naman ang sarili mo. No? Kasi pagka raw pala, when you say something, your mind listens. Pag sinabi mo, hirap na ako. Ayun po, mararamdaman mo. Dahil kikinig ang ating pag-iisip. Kikinig. At pag sinabi mo, hindi ako masaya. Ay talaga yan po mararamdaman niyo. Pero pag sinabi niyo mga positive na mga bagay sa buhay mo, sasama po ang iyong buong katawan. Sabi dito. Whatever you say to yourself, you'll go on proving to yourself. Diba? Habang sinasabi mo, hindi ko na kaya yan. Naku, matanda na ako. Ay, naku po, hindi po dapat. Pinoprove mo lalo na ayun ang gagawin. So if you tell yourself that you're happy, then you'll find things to prove to yourself that you really are. It will become a self-fulfilling prophecy. Yan. Napakahalaga yan. So change the messages you repeat to yourself from those that are destructive to those that are uplifting. And the resulting sunny outlook will be self-perpetuating. Talagang papasok yan, dadalo yan sa iyong buong katawan mula sa iyong pag-iisip. Kaya change what you say to yourself. Be positive. And then, meron dito medyo very light dito. Have a bad memory. Dapat pala, kaya, malilimutin? Ano sabi niya? So, meron daw dito na, I believe one of the essential ingredients for happiness is a bad memory. Don't hold grudges. Ayun, huwag naman palang magtatanim ng galit. Kaya, at saka kalimutan naman ang mga bad things. Sabi rito, forget about the bad things and put them behind you. Don't keep replaying them in your mind. Kasi habang iniisip pa ulit-ulit yung mga negative na yan, at saka yung mga bagay na yung mga tao, yung mga kagalit mo, yung mga gumawa ng masama, hindi pinag-isipan mo na masama o pinag-isipan ka ng masama. Ay, naku. Kalimutan daw. Masabuti yung malilimutin. Ibig sabihin, malilimutin sa pagtatanim ng galit. Kalimutan na. Kalimutan mo na may kaaway ka. Huwag mo nang isipin na kaaway siya. Pagdasal mo na lang, patawan, humingi ka ng tawad at kalimutan. Kasi habang hindi mo ka humihingi ng tawad at hindi ka nagpapatawad din, ay naku, nandyan lang yan, nakakabala po sa ating buhay yan. Kaya dapat, maging malilimutin daw when it comes to sa ating kaaway, sa mga bagay na masasama na hindi dapat natin iniisip. Ayan, kalimutan natin yan. Okay? At ang mahalaga ay mapayapa tayo para tayo magkaroon ng kapayapaan. At gagawin natin yung agad na immediately. Sabi nga sa banal na kasulatan, bago lumubog ang araw, kinakailangan makipag-ayos ka na sa iyong mga kaaway o sa mga tao na hindi mo nagkaroon ka ng hindi pa buting pagkakaintindihan, ayusin. Kasi po pagka hindi mo na ayos yan bago ka matulog, naku, dala-dala mo yun sa isip mo, napakahirap yan sa kapabigan. Kaya napakahalaga na dapat madalian din, kaagad. Huwag mo natin palalampasin. Kaya mo lang sa susunod na araw ko na lang siya kakausapin, patatawanan. Mahirap pa ho yun. Baka wala ka ng pagkakataon. Ayun ang pinakamalungkot na bagay. Kaya sabi, have a bad memory. Very practical naman po. Tama. And then, choose to be happy
piliin. Sabi ni Abraham Lincoln once said, ito alam niyo si Abraham Lincoln, naalala ko feature ko yan lagi kasi yan si Abe Lincoln, he started bad in his life and career, but he ended successful o good ending naman lagi siya. Most folks are about as happy as they make up their minds to be. Diba? Talaga nasa isip yun. So Rick Morgan, author of the Pulitzer-nominated book, The Keys, the textbook to a successful life, agrees. It boils down to this. Based on your thoughts and choices, if you want to be happy, be happy. If you're not happy now, change your mind and make different choices. So, laging ayun daw ang isipin natin. Kaya naisip ko na pag-usapan ulit natin paano maging masaya. Kasi ilang episode na inuulit-ulit ko yung God's recipe or formula for happiness. Ayan po ang kailangan natin. Kasi dapat tayo habang nabubuhay sa sanlibutan ito, dapat ini-enjoy natin unang-una ang blessings, ang mabiyaya ng Panginoon at yung ating buhay na pakikipagkapwa-tao. Okay? Kaya lagi ilagay daw, piliin lagi ang happiness, okay? Or joy, sabi sa Bible. Have good relationships. Puro social aspects ang ating pinag-uusapan. Napakahalaga pala talaga yung pakikipagkapwa. Sabi rito, large-scale research studies on positive psychology find that having good social relationships is one of the strongest predictors of happiness. Okay? Our brains are hardwired to relate to people. Talagang nilikha tayo as a social being. Diba? Nilikha tayo ng Panginoon, naging tayo social being, na hiningahan niya tayo nung minold niya tayo sa putik, sa lupa, pero hiningahan niya tayo sa ilong at nagkaroon tayo ng breath, ng hinga, ng buhay, hininga ng buhay, tayo naging living soul. Kaya, ayun po, that's a sign that instant creation. Pasimula, tanda natin, sa simulang yun, ay pinakita na kaga ang kahalagahan ng relasyon. Meron tayo kagad relasyon sa ating manlalala, sa ating Panginoon. Diba? Dahil nung hiningahan niya, yung bahagi niya sa Kanya ay binigay niya sa atin yung kanyang hininga. That means may relasyon na tayo sa ating Panginoon. Siya ang ating nalalalang, siya na ang lahat dahil hawak nga niya ang ating buhay dahil siya ang gumawa sa atin. Kaya yung hininga natin, utang natin yan sa ating Panginoon. Hindi natin pag-aari yan. Pag tayo namatay, babalik yan sa Panginoon dahil siya ang may-ari niya. Kaya yung ating katawan, babalik sa lupa, pero kaya nga tinatawag na yung kaluluwa natin ngayon ay babalik sa Panginoon. Okay. At meron pa rito na ito rin, paalala na naman, ang sabi rito, meditate. Ito ay meditation. Ibig sabihin ng malalim na meditation sa Tagalog, hindi ko na masyado. Pero this is equivalent to prayer. Yung malalim na pag-iisip para spiritually makita natin kung paano tayo nagsimula, tayo nilikha ng manlalalang at nagpapasalamat tayo. Isipin natin yung mga bagay na yun na ang nagmamay-ari sa atin. Di tayo may-ari ng buhay natin at ng bagay sa buhay natin. Kundi sa ating Panginoon. So, paano natin gagawin ang meditation o yung malalim na pananalangin na yan? A simple way to increase your happiness is to meditate. Try to get
sabi dito, ang payo, 20 minutes for the 3 sessions a week. O, basta may 20 minutes ka lang ilaan per week, na wala kang ibang gagawin, pupunta ka sa isang tahimik, na paligid, na lugar, at halimbawa sa tabi ng ilog, tabi ng dagat, o kaya sa tabi ng isang garden, sa puno, o it is na quiet at magnilay-nilay kayo, yun, na magninilay-nilay, meditation ngayon. At doon ka mag-isip, at isipin mo lang, wala ka ibang iisipin, wala ka isang problema, kundi magkano ka lang, quiet lang. Ayun ang kailangan natin ngayon kasi ang ating sanlibutan talaga ngayon, napaka-ingay na, napaka-gulo. Ang daming distraction sa paligid natin, lalo ng mga technology. Ang dami, ang ingay-ingay. Halos wala na tayong time na tumahimik. Kaya minsan hindi na natin napapakinggan yung ating ang bulong ng ating Panginoon o kaya ng Holy Spirit. Hindi natin na nararanasan. Kaya kailangan natin ng meditation, ninilay-nilay. At doon natin kasi mapapahinga yung ating mga worries o ating mga iniisip sa buhay. At sabi rito, concentrate, yung 20, basta 3 times a week lang na 20 minutes, tuloy-tuloy. At wala kang gagawa kundi deep breathing. Sabi niya rito find a quiet place and begin to breathe deeply. Malalim. 4 counts, at in and 6 counts out. Dahan-dahan mo sa ilong at lalabas sa bibig. Dahan-dahan. 6 counts. Ayan ang paghinga. So as thoughts roll in, just observe them as if you were watching leaves on the river. Ayan. Tumitig ka lang sa mga bagay na sa paligid mo na maganda na makakapag-relax sa'yo. Mga dahon, mga bato, mga damo, bulaklak, ibon, something like that. At napakahalaga pala yan. So, you'll begin, pag ginawa mo raw dito, you'll begin to feel happier. Diba? Sasaya ka. So, spiritual meditation is also important. Ayan, yung prayer is one way to do that, sabi. But there's also reflections on themes in the Bible. Pwede rin sabayan ng mga pagbabasa from the Word of God, especially the life of Jesus. So try letting His words in the Sermon on the Mount. Ayan, may suggestion dito, Matthew chapter 5 o 5 hanggang 7. Ayan daw yung mga dapat na, ayan yung sinasabi, yung the Beatitudes, blessed are the poor in spirit, for they shall be, hindi ko na may memorya, pero puro blessed yun. At ang Greek word ng word na blessed ay equivalent nun ay happy. Okay. For they shall be filled. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Lahat po nung, at kung titingnan nyo yung Beatitudes, parang lahat ng negative, blessed are the poor, blessed are those who persecute you, blessed. Yung mga negative na, merong katumbas na reward, kabaliktaran. Kaya pala, mas masaya pala raw pag marami na sa mga negative. Napakaganda yung Matthew chapter 5 to 7. And do not let your hearts be troubled. Ayan pa, isa yan sa John 14:1. Laging sinasabi, salita, huwag daw maggulumihanan ng iyong sarili daw, so that let not your heart be troubled. You believe in God, you believe also in me. My Father's house, there are many mansions. That
If I go, I will prepare a place for you. Ayun ang ano eh. Ayun ang. And ano yun? That where I am, if I go and prepare a place for you, and you will live with him. No? And that where I am, you will be there also. Ayan ang ano, yung sinasabi sa John 14:1. So, run these words over and over in your thoughts when you do feel troubled at makakaranas ka ng kasiyahan, kaligayahan. Okay? And finally, ito yung kanyang advice para maging masaya raw tayo. Give away what you want. Ito. There's an age-old principle that says we reap what we sow. Kung ano raw yung tinanim, ayun ang yung aanihin. That's an important strategy for happiness. To get what you want, first, give the thing away. Parang golden rule, no? Na ano ang, kung gusto mong makuha raw ang isang bagay, ay dapat matutunan mo muna ibigay. Ibigay mo. At ayun daw ay babalik sa'yo. Yun, tama yan. First them to others and they'll flow right back to you. Diba? Napakaganda payo yun. Give away what you want. Happiness is a state of mind. You can't force yourself to be happy. Diba? But neither do you have to rein yourself to being unhappy. If you feel you're chronically angry, sad, or depressed, try the 10, these strategies na nabanggit. At ano na yan? Okay. So natin, sa summary, first, do good for others. Second, stay out of other people's problems. Say you're sorry. Learn to say you're sorry. You laugh. Change what you say to yourself. Choose to be happy. Have good relationships. Meditate. And finally, give away what you want. So, sana po ay muli tayo na paalalahanan na napaka-practical lang pala maging masaya. Hindi po mahirap. Pero you have to, yes, of course, you have to prepare yourself to it. Ibig sabihin, make yourself, be kind to yourself. Gaangan yung sarili niyo. Huwag niyo masyadong pa-heavy at saka huwag masyadong magpataas na tayo ng mga standards or may mga ano tayo, meron tayong mga marami tayong requirements pa. Marami tayong expectation. Huwag na po, relax lang po tayo, maging masaya po tayo. So, dyan lang po kayo magbabalik ang simulan. Usapang Senior. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Dumako na po tayo sa ating bagong simula at sa ating new start. Ayan. Tingnan natin yung spiritual aspect po, aspeto ng pagiging honest. At ito po ang sabi ng International Center for Academic Integrity. May 5 pillars. So, tawag natin poste o yung mga haligi, no, ng pagiging honest. Okay. Number 1, integrity, trust, fairness, respect, responsibility. Nakita nyo? Lahat po yan ay tungkol sa honesty. Okay. Ma-achieve natin ang pagiging tapat kapag meron tayong integridad, trust o tayo pagtitiwala o pagiging fair o pagiging pantay-pantay, no? Makatarungan, may respeto tayo at may responsibilidad tayo.
Napakahalaga pala yung honesty niya. Kaya pala, honesty is the best policy. Okay? And dito sa ating isip, no, okay, sa ating brain, yung prefrontal cortex, ayan daw yung area of the brain behind the forehead, more active when considering telling the truth. Okay? Ano po ang ibig sabihin ba ng honesty? Sabi nung in practical sense, okay? Always telling the truth. Laging sasabi ng katotohanan. Okay? Being trustworthy, ibig sabihin, meron tayong pagtitiwala. Tapos, never cheating. Hindi tayo nandadaya. Hindi tayo nanlulok. And then, pag honest daw, honesty builds trust among friends and family. Pagkakatiwalaan ka din. Honest people can earn respect. Okay, of course, yun yung mga pillars, no? One of the pillars. Respeto. And honesty should guide both our words and actions. Kaya hindi lang pala yan, basta yung sinasabi. Kinakailangan sincere tayo pag tayo honest. Dahil kung ano yung sinasabi natin, ayun din natin gagawin. Integridad naman yan. Ayan ang equivalent ng integridad. What you are saying, you are doing it. Walk the talk. Ayan. Pero sabi niya, na yan, okay, sabi sa aklat ni John, okay, ni Juan 8:31-32. Ito yung payo na kapag tayo ay honest, tayo ay nakakaranas ng kalayaan. No, ibig sabihin, okay, you are setting yourself free. Bakit? Bakit napakahalaga yun? Sabi dito. So, honesty is more than just telling the truth. It's about being, authentic and genuine. Totoo. No? Magiging tapat. So, it means understanding without details are important to share in a different situation. Some honesty is a learned habit of sharing important details in conversations that matter. Kaya nga pagka tayo nasa korte, di ba, pagka sumusumpa, okay, mamaya natin babasahin yung talata. Di ba, ikaw ba ay nangangako ng sasabi ng katotohanan at pawang katotohanan. Tama. Diba? Yun ang, hindi lang basta yun katotohanan. Kasi may pagkakataon na pagkakamala natin ng honesty, half-truths. Ibig sabihin, may konting totoo at may konting hindi totoo. Hindi po pwedeng ganun. Hindi pwedeng kapag ikaw ay honest natin, pag honest, ikaw ay kahit na pagbalik-balik ta rin, tama pa rin, tapat ka pa rin. Kasi yung word na tapat, T-A-P-A-T, basahin mo pa kanan, tapat. Basahin mo pa balik, kanan to kaliwa, tapat. Okay? Pwedeng pataas, pababa, sulat mo tapat. Pataas, pababa rin. Tapat, kahit na in all direction, tapat ka talaga kahit na anong mangyari. Hindi pwedeng konting tama, konting hindi. Kasi sa korte, ang lalong sa investigations, napakahalaga yung details. Hindi pwedeng sabihin mo lang yung gusto mo. Yung ibang kasi may mga may mga consequences yung ibang mga bagay na masasabihin mo. Anong kasalukuyan kung nakita siyang naglalakad, meron akong narinig na putok. Mahalaga yung pag hindi mo sinabi, naglalakad lang siya o kaya putok lang sinabi mo na, meron din yung mga bahagi sa buong katotohanan. Kaya po pagka tayo nasa korte talaga, talagang
ano tayo ka-counteran ko tayo ng para malaman talagang totoo o may tinatago ka sa iyong kasalaysay. Kaya ganun po, ang Panginoon ay gusto rin ay 100% tayo. Kaya sinabi niya rito sa John 8:31-32, babasahin ko po sa English. So Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth shall set you free." Okay. Malalaman natin ang katotohanan, at ang katotohanan ang pagpapalaya sa atin. Di ba? Maganda yun. Kasi kapag tayo nagsasabi ng totoo, wala tayong reservation, panatag ang loob natin, wala tayong tinatago, wala tayong, di ba? Wala tayong pinipili na sasabihin lamang. Kaya nga ang pagsasama ng tapat ay pagsasabi ng tapat rather ay pagsasama ng dalawa. Kaya sa relasyon, napakahalaga yan, lalo na sa mga mag-asawa, dapat ang bawat isa walang tinatago. Kasi pagka may hindi ka sinabi at later on ma-reveal, ma-discover, isa pa yung dahilan para hindi ka pagkatiwalaan ng iyong asawa o ng isang tao. Kaya sabi sa atin, dapat 100%. Pag sinabing honesty is the best policy, talagang 100% yan. Kahit pabalik-balik ka, kahit ipitin ka, pitpitin ka, mataog ka, talagang honest ka, hindi ka magbabago. Whereas kapag hindi ka nagsasabi ng totoo, napakaraming tatakpan, magsisinungaling ka pa ulit. Pero ang mahalaga ay masabi mo. At nang pinabasa ko yung mga case analysis, yung cases ng mga estudyante. Bakit kaya marami estudyante ang hindi tapat? Unang-una, sa kanilang magulang. Alam niyo pala, kaya pala hindi sila nagsasabi sa mga problema na sa magulang nila. Kasi iniisip nila yung consequences pag nagsabi sila ng totoo. Alam natin yun. Ibig sabihin, mas malaking hirap ma-experience sila pag nagsabi sila ng totoo na ako ay nagtitake ng drugs, ako ay nag-i-skip ng klase, di ba? Ano usually, kasi nga yung parusa, yung consequences pag nagsabi sila ng totoo, pinagtapat nila, ay pipiliin na lang nila magsinungaling kasi para wala na lang silang matanggap na parusa o kaya negative na ng magulang. Kaya napakahalaga rin pala na ang magulang ititrain nila yung kanilang mga anak na maging tapat sa kanila. Kaya mabuti o masama yung mga nangyari, sabihin talaga open ba? Para walang maitatago. Kaya yan po ang tinuturo sa atin dahil ang pagiging tapat ay magpapalaya sa atin. Kaya din ang tinuturo ang banal na kasulatan sa ating pagtatapat. Sinabi ko na nga in the past episode na yung honesty na yan, actually applicable sa lahat ng 10 commandments yan. And diba sabi natin yung formula ng Panginoon sa ating happiness ay yung 10 commandments. Kasi kapag hindi ka tapat, paano mo sasambahin ng Panginoon? Kung hindi ka tapat sa Kanya, paano mo susundin ang Kanyang mga utos? Kung hindi ka tapat sa magulang mo, paano mo igagalang ang magulang mo? Kung hindi ka tapat sa asawa mo, hindi ka mangangalunya. Hindi ka tapat. Puro, actually, katapatan ng lahat yan susi. Dahil ang Panginoon ay tapat sa atin. Faithful sa atin yan. Hindi yan nagkukulang sa atin ang ating Panginoon. Kaya dapat tayo rin tapat sa Kanya. Ano yung pagiging tapat? Yung ipahayag natin, lalo kung tayo nagkakasala, nagkakamali, paghingi natin ng tawad sa Kanya. Pagtapat natin. At meron dyan sa James 2, okay, sa aklat ni Santiago 2:10-26.
Okay? James 2:10-26. Ito yung sinasabi na, whoever keeps the whole law but stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Pero, kahit daw sundin mo yung siyam at meron ka lang isang hindi sinunod, ayan, sa kautusan, parang nilabag mo na yung buong 10 kautusan. Diba? Kaya ang gusto ng Panginoon talaga, puro 100% na tapat tayo sa Kanya. Kaya napakahalaga yung 10 Commandments na yan na dapat ay ayun lang ang ating maging formula ng Panginoon na dapat nating sundin, no, para tayo maging maligaya. Kaya lawbreaker. Kasi nga tama nga naman. Kahit na hindi ka nga nagnakaw. Oh, hindi ka na, pero okay. Siguro gawin natin. Hindi ka nga nakapatay, pero nagnakaw ka naman. Ganon din, lawbreaker ka pa rin. Kaya pumatay ka o nagnakaw, lawbreaker ka, no? Na binviolate mo, lawbreaker ka. Kaya para sa Panginoon, kaya sabi nga ni Booker T. Washington, sabi niya, paborito ko yan kasi si Booker T. Washington, there are no such thing as little lies. No? Wala raw maliit na kasinungalingan or white lies. Di ba kung minsan nagwa-white lies daw, ano naman yan eh, white lies naman parang mas. Wala po, hindi po tama yun dahil kay maliit o malaki ay kasalanan pa rin yun. Okay? Maliit o malaking kasalanan. Sabi ni Booker Washington, there are no little lies because there are no little God to sin against. Kasi wala naman daw walang maliit na kasinungalingan dahil wala naman maliit na Diyos para pagkasalahan natin doon sa maliit ng kasalanan. Iisa lang ang Diyos ng mga pangyarihan at lahat ng kasalanan, maliit o malaki, ay kasalanan. Napakaganda po ng ating lesson sa ating New Start. Sana po ay realize natin na ang Panginoon ay gusto niya ay lagi tayong 100% na tapat sa Kanya at tapat sa ating kapwa at gayon din sa ating sarili. Kaya po, pagpalain tayo ng ating Panginoon sa ating natunghayan para sa ating bagong simula. Magbabalik po ang simula usapang senior. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Purihin ang Panginoon at tayo po ay dumako na sa ating pananalangin. At ngayon po ay patuloy natin idalangin ang ating mga kaibigan na patuloy na ating binabanggit. At nais kong banggitin muli sila ngayon at isama po natin sa ating mga personal prayers. Si Irene Asidao sa kanyang pagpapagaling. Ma'am Irene, get well soon. Kaya din si Ding Sendanya. Mr. Ding, okay? Get well soon, huwag po kayo mag-alala. Napakabuti po ng Panginoon. Si Wailin Lorenzo at Gemma Molina, magpagaling po kayo. At lahat ng mga isba pang ating mga kaibigan na ngayon ay humihiling na sila ay magkaroon ng kagalingan. For healing, Ami Foliante, Samuel Patalinhu, Kasla siblings, okay? Gayon din si Nelson Ganyola. At okay, kasama rin dito ang
um, idalangin natin mamaya sa pasasalamat ang 5th anniversary ng Morning View Seventh-day Adventist Church. Okay? At kung kayo po may kahilingan, patuloy po namin kayo inanyayahan na ipadalangin yung mga prayer requests at gayon din lahat ng pagbati sa inyong mga kaibigan sa mga numero 0917-1742-777, 0918-9447-891. At nais ko rin sabihin na meron na po tayong Facebook at YouTube channels. Huwag po kayo huwag po ninyong kalimutang mag-like, mag-share, okay? At register o you like it, okay? I-share natin ang ating Facebook at ang pangalan po ay Simula Usapang Senior AWR 89.1 FM. So tayo po ngayon ay mananalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, ang lumalang at langit ito, ang may-ari ng lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon na patuloy niyong pinadarama sa amin na kami ay laging lumapit sa inyo sapagkat kami na palataya at kayo may pangako. Kung kami tatawag sa inyong pangalan, kami po ang ililigtas at pagpapalain. Sa oras na ito, una sa lahat, nais namin pasalamatan ang muling pagdiriwang ng aming Morning View Seventh-day Adventist Church sa kanilang 5th anniversary at praise celebration. Maraming salamat po sa inyong patnubay sa simbahan ito. Lahat ng mga miyembro pagpalain, mga leader, at lahat ng mga gawain. Maraming salamat sa patuloy ng paggabay sa lahat ng mga gawain, lalo na po ang pagpapahagi na inyong dakilang pangako na buhay ko kami. Sa oras na ito, narito po aming binanggit ang mga pangalan ng mga kaibigan namin, minamahal, mga kababayan na patuloy na humihiling ay inyong kagaling. Nais namin ang patuloy nyo silang hawakan, ituin na inyong dakilang kamay ng kagalingan. Kayo lamang ang dakilang magpatang. At alam namin may mga panangkala kayo sa bawat isa sa amin. At narito po ang pangalan namin na bakit. Marami pa po kami mga kaibigan na nangangailangan na inyong kagalingan. Nais po namin dalawin niyo sila at tulungan sila sa kanilang mga karamdaman, gayon din kanilang mamahal sa buhay. Patuloy namin ang mga hinihiling na sana ay maranasan pa nila ang mabuting kalusugan at karamdaman sa mahabang panahon hanggang sa patuloy silang makapaglingkod at makapaglingkod sa inyo. Sa oras na ito, nadalangin namin ang aming mga kaibigan na sumusubaybay sa programang Simulang Usapang Senior. Alam namin na ikaw ang siyang sentro dapat ng aming mga buhay at sa pamagitan ng programa ito, tulungan na maging magpapala sa lahat ng aming taga-subaybay. Pagpalain din ang lahat ng programa ng Adventist World Radio Manila at ang mga pahago, broadcasters na nasa likod dito. Alam namin na ito ay gawain, alam namin na ikaw rin ang tatapos ng pagpapayan nito. Kaya sa oras na ito, kami ay nananampalataya, kami ay nagkagalang. Patuloy kami nakakaranas ng aming mga pagpapala at natatanggap ng mga pagpapala mula sa inyo. At naasahan namin na sa oras nito, inyong tanggapin ang aming pasasalamat at higit sa lahat, ang aming pagtatalaga na kami ay patuloy na humawak sa inyong mga pangako at
maging tapat hanggang sa inyong dalawang. Patawarin kami sa lahat ng pagkukulang at pagkakasalang dato'y inaasahan namin tatanggapin. Inaasahan namin tatanggapin alang-alang sa pangalan namin at pagligtas sa Jesus. Amen. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Marami pong salamat sa inyong pagkikisa sa aming programa ngayong umaga. Ito po ang programang Simula, Usapang Senior, tuwing Huwebes at Linggo, alas 10 at alas 11 ng umaga. At dito lang sa AWR 89.1 FM. At nais ko pong pasalamatan kayo at sana ay marami kayong natutunan sa ating tinalakay ngayon na ang honesty is the best policy at talagang hindi lang yan mabuting prinsipyo, yan pa ay malaking isang magandang pundasyon bilang mabuting mga tao na nakakaranas ng pagpapasalamat at nakakaranas ng kaligayahan dahilan sa ang katotohanan, ang being tapat, sabi dito ay ayan po nagpapalaya, nagpapasaya at higit sa lahat nagpapagaan ng ating buhay, no? Para tayo magkaroon ng masaya, maligaya at kapag-ipanginabang na buhay. Maraming salamat sa mga taong nasa likod na aming programang ito. Nais kong pasalamatan si Pastor Nerio Carranza, aming station manager, AWR Manila. Kasama rin si Andy Joaquin, si Riz Anunuevo, si Jonah. Kasama rin si Irene Sidao, si Wilmer Estrito, at ating mga supporters, no? Na sina Benny Filomeno, kasama ang kanyang bahay si Victoria Filomeno, at gayon din ang aking brother na patuloy na sumusuporta si Pastor Sam at Rina Barrios and family. Maraming salamat sa inyong lahat. Kaya sana po ay patuloy tayong maging malusog at masaya. Ako po si Doc Rome Barrios at nagsasabi, ang biyaya, ang awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po hanggang sa muli.